Nagtatapos ang huling chapter sa pag-reveal na nagkaroon din ng secret training si Kafka kasama si Narumi, kung saan in-improve nila ang kanyang control sa kanyang berserk mode. Magagawa ba talagang makontrol ni Kafka ang pambihirang kapangyarihan na nasa ilalim ng mga kamay ni Kaiju number 8? Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 111. Dito ay patuloy ang transformation ni Kafka sa kanyang berserk mode na nagpagulat naman kina Mina at sa mga assistant niya. Si Keiji naman inanlaki ang mga mata dahil naalala niya yung transformation na iyon habang kinakalaban ni Kafka si Isao. Bigla naman tayong bumalik in a point in time kung saan hiniling ni Kafka kay Narumi na tulungan siya nito sa kanyang secret training. Pinaliwanag niya dito na intense yung power ng Berserk number 8 nung kinalaban niya yung Director General na si Isao, kaya kung magagamit niya daw yun bilang isang alas, ay sa tingin niya ay maiitaas doon ang kanyang tsansa na manalo laban kay number 9. Napangisi naman si Narumi sa narinig niya, pero bigla itong sumigaw at galit na sinabi na papaano na nga si Kafka na isang ordinaryong sundalo lang na lumapit ng direkta sa isang kapitan na tulad niya para humingi lang ng pabor. Mukhang naging masyadong mapagmataas na daw ito, ika niya. Nerbyosong sumagot si Kafka na aware naman siya kung gaano ka-absurdly presumptuous yung ginagawa niya, pero sinisigurado daw niya na isa itong favor na tanging kay Narumi niya lang pwedeng hilingin. Napatingin si Narumi sa kanya at nagsimulang maglakad papalayo habang pumapayag dahil meron din naman daw siyang gustong subukan sa isang aktwal na labanan. At idinagdag na ipinagpapalagay niya na handa si Kafka na tanggapin ang panganib na maaaring hindi na siya makabalik sa kanyang human form. Naalala naman ni Kafka ang sinabi sa kanya ni Hoshina na kinakailangan niyang makipaglaban para sa kanyang hinaharap at ang hindi daw paggamit nito sana ang pinakamabuting outcome. Matapos yun, bumalik na tayo sa kasalukuyan kung saan patuloy na nagtatransform si Kafka sa kanyang berserk mode at sa lakas ng aura ng kanyang pinapalabas ay nawawasak nito ang kanyang paligid. Sinubukan naman siyang kausapin ni Mina na wag niya iyong gawin, pero dahil sa lakas ng kanyang aura ay hindi na nito natapos ang kanyang sasabihin at maski si Nine ay napapaatras dito. Kita ang pag-struggle ni Mina sa pagpigil niyang mapatalsik ng aura ni Kafka. At habang ginagawa niya yun, bigla siyang tinawag ni Kafka at sinabihan na wala na silang oras na pwedeng sayangin habang iniisip na kaya niyang kontrolin ng mood na ito ng 1 minuto. Hindi nagtagal, natapos na ang transformation ni Kafka sa kanyang berserk mode at maangas itong tumindig habang sinasabi na backupan siya ni Mina. Naalala naman ni Mina ang ngiti ni Kafka nung nag-uusap sila sa rooftop at dito ay narealize niya na hindi niya na ito mapipigilan. Nakaka-frustrate man daw ito. Pero ang tanging bagay na kaya niyang gawin sa ngayon ay suportahan ang resolve ng kanyang kaibigan. Tinataga ni Mina ang kanyang loob at nag-focus na sa labanan. Matapos yun sa isang iglap, mabilis na sumugod si Kafka gamit ang kanyang bagong form. Bilang depensa naman ay sumalag si Nine gamit ang kanyang arms at nang magdikit ang kanilang forearms ay nagsani iyon ng pagkawasak ng kanilang paligid sa lakas ng impact nun. Maski ang ilang building sa kanilang tabi ay gumuho dahil lamang sa simpleng charge na ipinakita ni Kafka. Na-outbalance naman si Nine nang matamo niya ang pagsugod ni Kafka at nagsanipa iyon ng fresh tear. Bilang follow-up, mabilis na inikot-ikot ni Kafka ang kanyang katawan para gumawa ng momentum at kita dito ang epekto ng hindi makataong movement na ito sa kanyang katawan nang umubo siya ng dugo. Mabilis na umikot-ikot ang katawan ni Kafka at dahil doon ay nakapagpadala siya ng napakalakas na left straight kay Nine na nagpawasak din sa lapag na hinihigaan nun. Sinubukan ni Kafka na sundan ng kanyang atake ng isang breath attack pero agad yung naputol ng counter si Nine ng kanyang invisible bullet. On the side, tumatakbo si Mina habang sinasabi na nagpo-provide siya ng cover fire at dinadala niya si Nine sa drop point ni Numbers Weapon 14. Nakuha naman niya yung attention ng isang assistant sa sinabi niya at napatanong yun, kaya kinonfirm niya na tama ang narinig nito. Matapos yun ay nagpadala si Mina kay Nine ng ilang projectile para mapigilan yun sa pag-target sa kanya. At habang nakafocus pa ayon sa kanya ay mabilis na pumunta si Kafka sa likod ni Nine at sinubukan nung magpadala ng downward punch pero nagawa nung makailag. Sa bilis ng kanilang labanan ay napunta sila kung san-san, sa tabi ng isang building, tas biglang sa isa pang building at sumunod ay sa isa pang building habang si Mina ay patuloy lang ang pagsuporta kay Kafka. Habang nangyayari ito ay inisip ni Kafka na meron pa siyang 2 techniques na naka-reserve. Nag-clasp ang kanilang kamay ni Nine at nagsimulang magtagisan ng lakas. At nang magkatitigan sila ni Nine ay napakomento ito na ang interesting na nangyayari. Napansin niya kay Kafka na meron itong destructive power laban sa mga kaiju at isang annoying force na nakakakripol ng kanilang regeneration rate. Idinagdag niya na dahil sa kakayahan nito, siya ay isang tulad ng isang kaiju na nilikha upang pumatay ng ibang kaiju
at sinabi na ngayong natuklasan na ito, lahat daw ay malinaw na. Matapos siyang ipaliwanag ito sa kanyang isipan, ay seryoso niyang sinabi kay 8 na ganitong klase ng being pala ito all along. Bigla siyang sinipa ni Kafka na nagpatalsik sa kanya, pero nagawa niyang mabawasan ng damage na matamo niya doon gamit ang kanyang forearms. Pagkabagsak ni 9 sa lapag ay napansin ng assistant sa control room na nakarating na sila sa drop point. Sa isip naman ni Kafka ay sinabi niya na mga 40 seconds na ang nakalipas since inunleash niya ang kanyang power. At ang lahat daw ng pieces ng labanan na ito ay nasa lugar na at pumapabor na sa kanila ni Mina. Sa lapag, pagkahupa ng usok ay nakita ni 9 si Kaiju number 14 na nagpagulat sa kanya. Nang iniisip pa lang niya kung bakit siya dinala dito, ay mabilis nang sumugod si Kafka sa kanya at bigla itong lumabas sa kanyang gilid. Pagkaporma ni Kafka sa kanyang tabi ay agad nitong ginamit ang kanyang move na first variant number 5, Modified Spiral Blast na madaling sumira sa kanyang depensa, kung saan malakas na sinapak ni Kafka ang kanyang pinansalag na mga kamay at may kasamang follow-up na low kick na nagpabali ng kanyang kanang shin. Pagkatapos niyang ma-outbalance ay sinigaw ni Kafka ang pangalan ni Mina para ipaalam na inihanda na niya si Nine para sa susunod na atake. Lumabas si Mina sa usok habang daladala na ang kanyang special weapon at maangas itong naglakad papalapit sa kanila. Pinoint dito ni Kafka na tama yung naisip ni Nine na dahilan kung bakit nila siya pinapunta dito. At dahil ito sa nandito ang main weapon ni Mina. Inihanda agad ni Mina ang kanyang napakalaking rifle at nagsimula siyang mag-charge ng projectile blast bilang follow-up sa ginawang combo ni Kafka.